Hoy, ikaw. Bakit ang bagal mong maglaba? Paumanhin po, tiyo. Anong tinitingin-tingin mo? Hindi ka kumain kahapon, ano? Pakinggan mo ako. Dalian mo at pulutin mo ang mga kahoy. Kung hindi, huwag kang umasang makakakain ka ngayon. Narinig mo ba? Itay. Malapit nang gumabi. Si Fubao mag-isa lang siya. Isara mo ang bibig mo. Kung magdadaldal ka pa, sumama ka sa kanya. Ang bagal-bagal. Eh, hindi ba si Fubao yan? Magandang gabi po, Lolo Peng. Magandang gabi po, Aling Wang. Fubao. Napadaan ka rin para mamulot ng kahoy. Opo, Ang tiyo at tiya mo, hindi ba sila sumama? nasa bahay po si tiya, manganganak na po ng kapatid ko. Si tiyo naman po, abala sa pag-alaga sa kanya. Pwe. Yang si Lida, araw-araw lang alam. Makulong sa bahay at uminom ngalak. Hindi niya lang saktan ang tiya mo, malaking bagay na yon. Alagaan pa raw. Sa murang edad mo, natuto ka nang magsinungaling ha? Hindi ka ba natatakot na mabulok ang dila mo? Itong si Liu Dahu. Itong lintik na to. Pinagugutom niya si Fubao hanggang mahimatay. Para sa'yo yan, kainin mo. Ilang woto lang naman yan. Gagawa na lang kita ulit pagwi ko. Hindi ka mamamatay sa gutom. Sej. Lolo Peng, Aling Wang, nahulog ang woto ninyo. Ay, madumi na yan sa sahig. Ayoko na po. Kung gusto mo, kunin mo na. Salamat po, Lolo Peng. Salamat po, Aling Wang. Sa panahong ito ng tagutom, lahat ng ligaw na gulay sa paligid, naubos na ng mga tao. Saan pa kaya may lumilipad na manok gubat dito? Itlog. Ite. Ang swerte naman natin. Tara. Pagwi ko mamaya, igagawa kitang steamed egg custard. Ara. Ngayon, kung hindi mo ubusin ang mangkok na ito ng egg custard, huwag kang babangon sa mesa. Ikaw at ang asawa ng pangalawa ang kumain. Patay na ang panganay, at wala naman ang pangalawa sa bahay. Salamat sa mga manugang ko. Kumain ka na lang, bakit ang dami mong sinasabi? Ang dami mong sinasabi. Ang pangalawang manugang, nagdadalang taong apon pamilya Peng. Pababayaan ko ba ang tiyan niya? Isa ba? Matagal nang wala si Peng Wen. Bakit mo pa siya binabanggit? Hipag, ano yang niluluto mo? Ang bango. Steamed egg custard, yan. Hipag, anong masama kung kumain ako ng isa? Nahulog na sa sahig. Hindi ba sayang yan? Masama ang pakiramdam ni tatay. Para yan sa kanya para lumakas. Inaagaw mo pa ang pagkain sa bibig ni tatay. Gusto ko ba yan kainin? Ang pamangkin mo ang nainggit sa amoy. Sa tingin ko, dahil namatayan ka ng asawa, hindi mo gusto na kami ni Pengwu ay nagmamahalan. Inggit ka lang sa akin. Tatay, ang dinadala ko sa tiyan ko ay ang apo mo. Ano ang masama kung pakainin mo ang apo mo ng isang kusarang steamed egg custard? Ano ang masama? At saka, itong isang basag na steamed egg custard lang. Sigurado akong si tatay, hindi magiging kuripot sa apo niya. Kukunin ko to ngayon. Bibitawan mo ba o hindi? Hindi ka bibitaw? Gusto mong paluin kita ang patpat? Araw-araw, wala kang ginagawa sa bahay. Ang alam mo lang ay kumain. Ay, kalapastangan. Sayang ang napakagandang bagay na ito. Tumigil ka diyan. Para yan sa tatay mo. Tumigil ka diyan. Fubao, bakit ka nandito? Lolo Peng. Gabi na po ako umuwi. Ayaw na po akong papasukin ni tiya at tiyo ko. Pwede po ba akong manatili sa bahay ninyo ng isang araw? Hindi pwed. Maliit lang ang bahay namin. Saan ka matutulog? Talaga itong si Liu Dahui. Nagsibak kang kahoy para sa kanila. Tapos gabi ka na nakawi. Ayaw ka pa ring papasukin. Ano ba yan? Pinipilit mo kaming kapkupin ka? Ang daming bahay. Bakit sa bahay pa namin? Gabi na. Pansamantala mo na lang siyang patulugin dito. Kapag humupa na ang galit ng tiyo mo, ihahatid ka ni Lolo Peng bukas. Sige ba? Para sa'yo. Bilisan mong kainin yan, ha?
para hindi ka magutom sa gabi. Pinagbangon mo pa ako para lang diyan. Pwede ba akong kumaing itlog? Hindi, hipag. Bakit mo kinakampihan ang iba? Kanina, ayaw mo akong pakainin. Ngayon, bibigyan mo ang isang ligaw na bata. Huwag mong kalimutan, ang buong pamilya natin, umaasa sa asawa ko, para kumita. Tapos, binabawasan mo pa ang rasyon ko. Kailan ba ako naglutong lugaw na maize? Na hindi ko dinagdagan ng isang mangkok ng pansit para sa'yo? Sa panahon ng tagutom, pinakain kita hanggang sa lumuso ka. May gana ka pang magreklamo sa akin dito. Gusto mong magsumbong? Sige, magsumbong ka. Sabihin mo sa pangalawang kapatid ko. Tingnan natin kung maglakas loob siyang magsalita sa harap ko. Kung ayaw kumain, huwag na, itay. Kung gayon, dadalhin ko ang apo mo. At magugutom kami. Mag-ingat kayo sa karma. Punyeta ka. Itay, tingnan mo nga. Anong klaseng asawa ang napangasawa ng pangalawa mong anak? Walang utang na loob. Anong tinitingnan mo? Kumain ka na. Hinihintay mo pa bang subuan kita? Salamat, Lolo Peng. Salamat po, Aling Wang. Mabubuti po kayong lahat. Nakapagtataka. Sa panahong ito ng tagutom, may manok gubat pa, at nangingitlog pa sa gabi. Alagaan natin siya, para may itlog tayo araw-araw. Yehey! Say Aling Wang at Lolo Peng. Makakakain ng itlog araw-araw. Fubao, huwag kang mag-alala. Kalmado na ang tiyo mo ngayon. Hindi kanya itatakwil. Teo, huwag niyo po akong itakwil. Umalis ka nga. Pabigat. Salot. Liu Dahui. Sobra ka na. Ang batang ito. Tinulungan lang kayo kahapon. Kaya siya ginabi. Bakit mo siya itinataboy? Wala kang alam. Kita mo? Patay na si Andayong. Ibigay mo. Babaeng walang hiya. Alam mo na ang balita, hindi mo pa sinabi sa akin. Ano? Umaasa ka bang? Pinapakain ko lang ang anak ng kapatid mo nang walang pakinabang. Managinip ka. Nagsisinungaling ka. Hindi patay ang tatay ko. Hindi pa patay? Naging abo na, hindi pa patay? Pagkapanganak mo pa lang, namatay na ang nanay mo. Ngayon naman, namatay ang tatay mo. Anong gayon? Kung mananatili ka sa bahay namin, gusto mo akong patayin? O gusto mong patayin ang tiya mo? O gusto mong patayin ang anak ko? Kahit wala na ang tatay niya, ikaw at si Sukin ay kamag-anak pa rin niya. Dapat ninyo siyang alagaan. Dati, buwan-buwan, nagpapadala ang militar ng 15 pisong allowance. Gaano ba kalaki ang makakain ng bata? Ikaw na isang malaking lalaki. Sa panahon ng tagutom, paano ka tumaba ng ganyan? Gaano karami ang kinain mo? Ang mga pagkain na kinain mo nang walang konsensya. Akaalis lang ng tatay ng bata. Itinataboy mo na agad ang bata. Wala ka talagang puso. Kung hindi dahil sa pera ng militar, sa kahinaan mo, matagal na kayong namatay sa gutom ng asawa mo. Nakikinabang lang kayo kay Fubao. Ano ang pakialam ninyo dito? Ang dami ninyong sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko na alagaan ang bata. Tingnan natin kung ano ang magagawa ninyo. Tayo! Susunod na po ako sa inyo. Huwag niyo po akong itaboy. Asawa ko. Sasabihin ko sa'yo, huwag mong isipin na dahil buntis ka. Hindi kita kayang saktan. Liu Dahui. Ang daming nakatingin. Bakit ka nananakit ng tao? Tumayo ka. Lintik ka. Lumayo ka sa anak ko. Malapit nang ipanganak ang anak ko. Lumayo ka sa anak ko. At itong malas na bagay na to. Bilisan mo. Tayo, huwag niyo pong itapon. Huwag niyo pong itapon. Tate! 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 Hindi ako naniniwala na ito ang tatay ko. Tate! Tama na. Tama na. Umalis ka na sa bahay ko. Umalis ka na sa bahay ko. Tayo, Teo! Nakikiusap po ako, huwag niyo po akong itaboy. Pagbalik po ng tatay ko. Baka hindi niya po ako makita. Babalik pa? Patay na ang tatay mo. Alam mo ba yon? Si Fubao ay anak ng isang bayani. Kung hindi ninyo siya alagaan, ako ang mag-aalaga. Pero kailangan mong umalis. Sa bahay na ito. Ito ang bahay ni Andayong. Lintik na matanda ka. Naiintindihan ko na. Gusto mo lang ang bahay namin, di ba? Sasabihin ko sa'yo. Ito ang iniwan ng pamilyaan para sa apo nila, alam mo ba? Apo sa labas man o hindi, apo pa rin. Hindi pa nga pinapanganak ang bata. Paano mo nalaman na lalaki? Ano ba ang tingin mo sa kakayahan ni Liu Dahui?
Akala mo ba katulad lang kita? Ang anak ko, sigurado akong lalaki. Fubao, umuwi ka na kasama si Lolo, ha? Magkalapit lang naman ang bahay natin. Kahit bumalik pa ang tatay mo, madali kanyang mahahana. Tara na. Hindi pwede yan. Tatay, ikaw na may sakit. Hindi ka na makapagtrabaho, tapos kakain ka lang ng libre. Ang asawa ko, ilang piso lang ang sweldo sa isang buwan. Hindi pa nga sapat para sa 3. Ngayon may isa pang dayuhan na makikipaghati sa pagkain. Ang hipag kong bruha. Papayag ba yan? Ilay na Peng, ang bruha mong manugang. Mahiyap pakisamahan yan. Nagsisimula ka na naman magsismis. Hindi mo sakop yan. May sakit si Tetay. Ubo lang yan pero kinasusuklaman mo na agad? Paano ba naman nakapag-asawa ang pamilya Peng? Na manugang na tulad mo? Sasabihin ko sa inyo, ako ang nagpatawag sa tatay ko para kunin ang bata. Kung sino man ang magsismis pa sa likod ko, pupunitin ko ang dila niya. Biyudang Wang, ang hirap-hirap ng buhay nyo. Gusto mo pa bang dagdagan ang bibig na pakakaini? Maraming nagbebenta ng bata ngayon. Baka naman si Fubao, ibebenta mo para may pambili ng pagkain. Manahimik ka nga sa bunganga mong yan. Ang haba-habang dila mo. Bakit hindi mo kayang sabihin? Naampunin si Fubao? Fubao. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Mahirap lang kami. Kung sasama ka sa amin, hindi ka makakaranas ng magandang buhay. Kung gusto mo, sumama ka sa akin. Aling Wang, kaya ko pong gawin ang lahat. Magiging masunurin po ako. Psych! Mula ngayon, tatawagin mo siyang lolo. At ako naman ay inay. Wala nang tiya o tiyo. Huwag kayong lumapit sa akin. Lolo, Nanay. Mabuting bata, bumangon ka na, bumangon ka na. Tatay, hipag, talaga bang dadalhin ninyo ang ligaw na batang yan para pakainin ng libre? Anak ko siya. Sino ang tinatawag mong ligaw na bata? Ikaw, ang duming bibig mo. Teka, tiyo, iwan niyo po ba ako? kung gusto mong dalhin siya, bigyan mo akong 5 kilong harina. Hindi naman pwedeng kunin mo lang ang bata ng libre, di ba? Sa panahon ng taggutom na ito, saan kami kukuha ng 5 kilong harina? Liu Dahoy, si Wang yan ay isang mahirap na biyuda. Hinihingan mo siya ng 5 kilong haina. Hinihingan mo siya ng 5 kilong haina. Baka hindi ka niya tulungang mag-alaga ng bata. Hindi niya ako tinutulungan. Nakita niya lang na kaya nang magtrabaho ng malas na batang yan. Gusto niya lang siyang dalhin para gawing alipin. Sinasabi ko sa iyo, kung kulang kahit kaunti ang 5 kilong harina, ngayon, huwag mong asahan na madala mo ang bata. Naiintindihan mo? Tiyo, hindi na po ako pupunta sa bahay ni Aling Wang. Huwag niyo na po sang pahirapan. Mananatili po ako dito para tulungan kayong magtrabaho. Halika. Anak na kita ngayon, naiintindihan mo? Maging matatag ka mula ngayon. 5 kilo lang naman harina, di ba? Ako na ang magbibigay. Wang yan, kung ang 5 kilong harina na yan ay ipagipilitan ninyong ibigay, maghihiwalay na tayo ng pamilya. Sige, maghiwalay. Uwi ako ngayon para kumuhang papel at panulat para sa kasunduan. Sino ang hindi pumayag, sumpain ng langit. Kung maghihiwalay talaga kami, lahat ng gawain, ako lang ang gagawa. Hindi pwede. Kailangan kong makaisip ng paraan para bawiin niya ang sinabi niya. Wang yan, pag-isipan mong mabuti. Ang buong pamilya Peng na ito, umaasa lang sa kita ng asawa kong si Peng Wu. Hindi ba gusto mo pang ipagamot ang binti ni tatay? Kung hindi kami magbibigay ng pera, huwag mo nang asahang gagaling ang binti ni tatay. Matanda na si tatay. Hindi na kailangan ipagamo. Anak, gawin mo ang gusto mong gawin. Huwag mo akong isipin. 4 na kilo lang ang harina natin lahat. Kahit maghiwalay payo, hati tayo. Tanungin mo si Liu Dahoy kung handa siyang magbigay ng 2 kilong harina, kapalit ni Fubao. Kung kulang kaunti ang 5 kilong harina, Igagapos ko ang batang ito sa pintuan ng bahay ko. walang alis dito. Walang 5 kilo. Bibigyan muna kitang 2 kilo. Ang natitira, isusulat ko sa utang. Sige ba? Bigyan mo akong kasulatan. Doon lang ako maniniwala sa'yo. Pirmahan mo muna. Pirmahan mo rin. Hindi ba gusto mong humiwalay sa amin? Mula ngayon, ikaw at si Peng Wu, hindi na tayo magkapamilya. Pirma kung pirma. Sino ba ang matakot? Kasalanan lahat ni Fubao. Kaya walang makain si nanay at lolo. Bakit ka humihinging tawad ha? May kamay at pa tayo. Hindi tayo maggutom. Mula ngayon, wala na payong kahit anong koneksyon. Kung gusto mong ipagamot ang tatay natin, ang Peng Wu namin, hindi magbibigay ng kahit isang kusing. Aba. Ang kinita ni Peng Wu, lahat ay kinuha mo. Kailan ba kami gumamit ng kahit isang kusing? Ang kinakain mo araw-araw ay galing sa dote ng hipag mo. Anak, ang tao, hindi dapat masyadong sakim. Wala akong pakialam. Kahit ano paman, nagdadalang tao ako ng lalaki para sa pamilya Peng. Pagsisisihan ninyo to.
Sukin, mamaya, gamitin mo tong harina. Para gawan mo akong pansit. Sukin, namatay ang kapatid mo. Si Fubao lang ang anak niya. Talaga bang papayag kang ipamigay siya? Anong ikalulungkot sa isang malas na bata? Siya ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang niya. Kung mananatili siya sa bahay ko, baka siya pa ang maging dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Tama na, tama na. Maghiwa-hiwalay na kayo. TSK. Asawa ko. Dapat lang sa kanya. Dahoy. Dumating na ang benepisyo ni Dayong. 5,000 piso. Magkano? 5,000 piso. Magkano ang 5,000 piso? Sapat na yan para sa buong nayon sa loob ng 5 o 6 na taon. Ang biyudang Wang na yan, talagang yumaman. Fubao, umuwi ka na sa tiyo mo ha? Hindi ba? Ang benepisyo na yan, ipapahawak muna sa tiyo mo ha? Ha? Maliit na demonyita. Nangangahas kang kagatin ako. Masama kang tao. Ayoko nang umuwi kasama ka. Anong nangyayari dito? Kapitan, tingnan mo. Si Fubao ay anak na naming gayon. 5 kilo lang ng harina. Ipinamigay mo ang anak ng isang bayani. Ibinigay mo siya sa iba. Bilisan mo. Sabihin mo, ang 5,000 ito, sapat na para mabuhay ng maayos ang ating anak. Bilisan mo. Kapitan, hindi namin ibinigay si Fubao sa iba. Gusto lang namin silang tulungan kami. Nabantayan si Fubaong 2 araw. Ansukin, talaga nga namang, ang babaeng ikinasal ay parang tubig na itinapon. Malinaw na nakasulat sa kasulatan ni Liu Dahui. Ipagpapalit si Fubao sa 5 kilo ng harina. Tinutulungan mo pa siyang magsinungaling. Wala namang kasulatan. Hindi ba't 5,000 piso lang na benepisyo? Ayaw na namin. Ite, 5,000 piso yan. Tatay, ang daming pera. Ang binti mong matagal ng masama. May pagkakataon ng magamot. Pero hindi pa rin. Para sa pensyon ng tatay ni Fubao, kung gusto nila, ibigay na lang sa kanila. Total. Si Sukin ay kapatid na babae ni Dayong. Sapat na sa amin si Fubao. Narinig mo ba, Kapitan? Lolo Peng, hindi nila pahahalagahan ang kabutihan mo. Basta't malusog at masaya si Fubao. Wala nang iba pang mahalaga. Itabi mo para sa gatas at damit ng bata. Ang matitira, itabi mo lahat para sa akin. Bibili akong alak. Narinig mo ba? Sukin, ito ang pinaghiapan ng kapatid mo. Bakit mo hinahayaan siyang ubusin ito? Ay, Kapitan, paano naman ito magiging pag-aksaya? Ito ay para sa kinabukasan ng anak ko. Naiintindihan mo ba? Maliit na demonyo. Nakita mo na? Pagkaalis mo, kaagad nabubuti ang buhay namin. Sinasabi mo pang hindi ka malas. Kahit kinain mo ang kasunduan, ang pagpapalit mo ng anak ng bayani para sa pagkain, hindi na iyan mababago. Hindi ka makakaiwas sa 7 araw na pagkakakulong. Halika, sumama ka sa akin sa istasyon ng pulis sa bayan. Bitawan mo ako. Itago mo yang pera ng maayos. Babalik ako sa loob ng ilang araw. Alis na. Magtatrabaho po ako ng mabuti at kakain po ng kaunti. Inay at lolo, huwag ninyo po akong iwan. Huwag kayong magsismis sa harap ng bata. Dito sa harap namin. Baka manhid ang dila niyo. Hoy, Sukin. Isara mo ng maayos ang mga pinto at bintana. Baka sa gabi, may magnanakaw na pumasok at nakawin ang perang pambuhay ng kapatid mo. Fuba, uwi na tayo, gagawan kita at ni Lolong sabaw ng manok. Hindi nila alam na may manok tayo. Sige po. Hala, Nawala na. Ang manok natin. Zuping, lumabas ka. Ay nako, nandito na ang mga mahihirap. Naghiwalay na naman tayo. Kaya ang manok na to, para na sa anak ko. Iyon ay iniwan ni tatay. Para magitlog. Suntukin. Sa tiyan. Kung mamatay man ako at ang sanggol. Ikaw ang sasagot kay Pengu. Isang manok lang naman ang kinuha ko. Kung wala na kayong pagkain para dito. Hindi na naman yan mangitlog. Kaya ano kung sa akin na lang para lumakas ako. Hayaan na, hayaan na, hayaan na. Hindi na natin maasahan ang pangalawang manugang na yan. Hayaan na lang natin siya, ha? Kung gusto ninyong magkaroon ng tagapagmana ang pamilya Peng, sa akin lang kayo asa. Ikaw na matandang walang silbi, dahil ba patay na si kuya. Ayaw mong maging biyuda si hipag habang buhay? Kaya, kailangan mo siyang bigyan ng anak para may mag-alaga sa kanya, ganoon ba? Kung ganoon mo siya kamahal, bakit hindi na lang kayo magkaanak ulit? Tingnan natin kung ang bata, tatawagin kang nanay, o hipag. May gana ka pang banggitin ang pagkamatay ni kuya. Kung hindi lang dahil sa pag-ipon ng dot mo, hindi siya mamamatay sa labas. Kusa niya yung ginawa. Lolo Peng, huwag kang magalit. Ite, huwag mo nang patulan yan.
Maghihiwalay na tayo, hindi ba? Sasabihin ko sa'yo, ang linyang ito ang magiging hangganan. Isang pamilya sa bawat panig. Kapag naglakas loob kang lumampas sa linya, ako. Puputulin kita. Sino? Sino ang maatako? Pwey. Lolo, huwag kang magalit. Bakit mo pa siya pinapatulan? Siya lang talaga ang pag-asa natin para magkaroon ng tagapagmana. Sayang lang talaga yung 5,000 piso. Ang sakit ng binti mo, kailangan pa ng ilang taon. Tiyak nagagaling ang binti ni Lolo. Fubao, gutom ka na ba? Pupunta si Lolo sa bukid para tingnan kung may ligaw na gulay. Ay naku, huwag ka nang gumalaw. Ako na lang ang pupunta. Mayroon pa tayong kaunting mais na harina sa bahay. Magluluto akong sabaw. Kakayanin natin gayong gabi. Bukas, akyat ulit ako sa bundok. Titingnan ko kung may mga paninda sa bundok. Kung gayon, tutulungan ko si nanay na mamulot ng panggatong. Dahan-dahan sa pagtakbo. Dahan-dahan. Ah! Dali, 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 dali. Ano yan, Fubao? Nanay, Lolo, may nahukay akong kakaibang bagay. Nanay, nagkakagulo ba ako? Hindi ba yan ginto? Dali, dali. Ginto nga. Napansin ko na simula nang dumating si Fubao sa atin. Sobrang swerte na natin, di ba? Si Fubao, hindi siya malas. Siya ang munting bituin ng swerte. Ang pamilya Peng. Yehey! Ibig sabihin, gagaling ang binti ni Lolo. Fubao. Itago mo to sa sikreto, ha? Huwag na huwag mong ipaalam sa iba. Huwag na huwag mong ipaalam sa hipag ko. Pagkatapos ng ilang araw, akyat ako sa bundok para mamitas ng gulay. Tapos pupunta tayo sa bayan para magbenta. Makakahanap din ako ng doktor para gamutin ang binti mo. Inay, Bakit ka nandito? Halika, halika, dahan-dahan. ako at si Inay ay pumunta dito para mamitas ng gulay. Hindi ka dapat magreklamo na pagod ka, ha? Hindi kita tutulungan. Tara. Aray, 2 milya na ang nalakad natin. Pero wala pa ring bakas ng gulay. Ah, Inay, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Fubao, 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 Tulungan mo ako. Fubao. Inay, tingnan mo, gumagalaw na ginseng. Ikaw na pasaway ka. Ginulat mo si nanay. Nanay, may kwento po sa akin si tatay. Kapag marami na raw po ang ginseng sa lupa, gumagalaw na raw po sila. Tingnan niyo po. Totoo nga po. Fuba, siguradong marami pa rito sa paligid. Maghukay pa tayo. Halika, halika. Nanay, tingnan niyo po. Nakakita na naman po ako. Nanay, may nahimetay po. Ari, dali, dali, dali. Gising, gising. Nanay, patay na po ba itong lolo? Pwe. Anong kleseng malas na salita yan? Dali, kunin mo yang pitsel. Wisikan mong tubig. Dali. Nanay, gising na po si lolo. Bakit ako napunta rito? Aroy ko po. Ikaw naman, sa init ng panahon, umakyat ka pa sa bundok. Wala ka man lang dalang tubig. Nakakamatay ang init ng araw. Salamat, salamat. Aray ko, Bakit ang sakit ng mukha ko? Lolo, para sa'yo po ito. Para kay lolo po ang ginseng na ito. Para hindi na po magalit si lolo kay nanay dahil sinaktan niya po siya. Ginseng. Bakit ang daming ginseng? Ito po ang nahukay namin ni nanay sa bukid. Pupunta po kami sa bayan para ibenta ito, para ipagamot ang binti ni lolo. Kanina pa ako dito. Buong umaga. Hindi pa ako nakakita. Ang ginseng na ganito kaganda ang kalidad. Ito ay isang bihirang halamang gamot na mahirap hanapin. Kailangan itong makuha. Aray, nandito ako para maghanap ng halamang gamot. Direkta nyo na lang ibenta sa akin. kailangan po naming pumunta sa bayan para tanungin kung magkano po ito. Paano kung may masama kang balak at lokohin mo kami? Kung gusto mo, ikaw na lang ang maghukay sa bundok. Huwag kang mag-alala. Bibilhin ko ang inyong halamang gamot sa presyong mas mataas, kaysa sa presyo sa merkado. At isa akong doktor. Maari kong libreng gamutin ang binti ng lolo ng batang ito. Talaga po? Aray ko, dali, dali, dali. Halika, halika. Lolo, nandito na po kami. Tingnan niyo po kung ano ang nahukay namin. Umuwi na kami. Halika. Itay, tingnan niyo po. Ang mga ginseng na ito, ikaw ang nakahukay sa lupa. Opo, tama po. Aray ko po. 3 taon na ang tagutom. Ang lupang ito ay binaliktad na ng husto. Wala namang nakahukay ng ganito. Tama po, may kasama pa kaming doktor na dinala. Itay siya po.
Ano po ulit ang pangalan nyo? Magandang araw, matandang kapatid. Ako si Yonsupo. Narito ako para gamutin ang binti mo. Gamutin ang binti. Lolo, bilis, umupo po kayo. Hayaan niyo pong tingnan ng doktor ang binti niyo. Seg. Ang binti kong ito ay matagal ng sakit. Masakit ba rito? Masakit. Dito. Dr. Yen, halos wala na silang makain. Saan sila kukuha ang pera para sa gamot? Baka maloko ka lang at mapagod sa walang bayad na trabaho. Saan galing ang langaw na yan? Ang ingay-ingay. Matandang kapatid, subukan mong tumayo. Sig. Kuya, ilagay mo muna sa tabi ang tungkod mo. Subukan mong maglakad. Talagang gumaling na. Diyos ko. Gumaling na agad? 5 taon ng pilay ang matandang yan. Paano naman gagaling sa 2 turok lang? Aling Shu, ibig sabihin, napakagaling ni Lolo yun. Bakit parang napakagaan ang loob ko sa batang ito? Halika, Yun. Tingnan mo itong mga prutas at ginseng. Pumili ka ng magaganda at iwi mo. Pinagaling mo ang binting tatay ko. Hindi ko na kailangan ang pera mo, ibibigay ko na lang sayo. Pinagaling mo ang binting tatay ko. Hindi ko na kailangan ang pera mo, ibibigay ko na lang sayo. Pinagaling mo ang binting tatay ko. Hipag, saan mo nakuha ang napakaraming ginseng na yan? Hindi ba't daan-daang piso ang halaga niyan? Pamilya naman tayo. Bigyan mo akong kaunti. Umalis ka nga, naghiwalay na tayo ng bahay. Sa amin ito. Kung gusto mo, umakyat ka sa bundok at maghukay ka ng sarili mo. Huwag mong gamitin ang bata sa tiyan mo para takutin ako. Hindi ibibigay. Ay nako, inaapi ang manugaw. Ayoko rin namang maghiwalayang bahay. Sino bang nagsabi sa'yo na iuwi ang ligaw na batang ito? Ang rasyon ko, kayo ang nagtulak sa akin dito. Narito ang 20,000 piso. Pambili ko yan na inyong ginseng. 20,000? Hindi ko yan matatanggap. Sapat na yan para sa buong nayon namin. Sa loob ng ilang taon, hindi ko yan matatanggap. Baliw ka ba? Kung ayaw mo, ako ang kukuha. Umalis ka nga diyan. Bakit ka ba ganyan kahakaw? Ako at si Fubao ang naghukay ng ginseng na yan. At si Tio yun ang nagpagaling sa sakit sa binti ni Itay. Ano ang kinalaman mo dito? Nakikisawsaw ka lang. Umalis ka. Itay, manugang mo rin ako. Hindi ka pwedeng maging paborito. Pagkatapos mong mamatay, hindi ba't mapupunta rin kay Peng Wu ang mana? Wala akong pakialam. Kahit makuha ninyo ang pera, dapat hatiin ninyo akong kalahati. Kung hindi, walang sinuman sa inyo ang makakakuhang pera. Ang ginseng ko. Lolo yon, huwag po kayong malungkot. Bukas, hahanapin ulit ni Fubao sa bukid. Kapag nakita ko, ibibigay ko po sa inyo lahat. Salamat, Fubao. Huwag mo akong tanggihan. Ang 20,000 piso na ito ay pambili ko ng ginseng. Sa average, bawat isa ay nakakahalaga ng 100 piso. May nasira kang isa kanina. Magbayad ka o tatawag ako ng pulis. Para ang pulis ang maghusga. Kahit dumating ang pulis, wala ring silbi. Ang tinapakan ko ay sarili kong gamit. Naghiwalay na tayo, di ba? Hindi ka na bahagi ng pamilya namin. Ay, kumukulo na ang tubig ko. Wala na akong pakialam, titingnan ko na. Kunin mo ang perang ito. Gustong-gusto ko ang batang si Fubao. Magkaibigan na tayo. Ang mga halamang gamot na mahuhukay ninyo sa hinaharap, bibilhin ko lahat. Talaga po? Hindi ko lang alam kung sa hinaharap, makakakuha pa tayon ganito kagandang halamang gamot. Ngayon, magaling na ang binti ni Lolo. Si nanay ay masipag. Tinitiyak namin na mas gaganda ang buhay namin gayon. Tama, mas gaganda ang buhay. Kuya, hindi mo dapat masyadong pagurin ang binti mo. Babalik ako pagkatapos na ilang araw para tingnan ulit ang binti mo. At dadalhan ko na rin si Fubao na merienda mula sa bayan. Ayos ba? Ayos po. Babalik na si Liu Dahui bukas. Sasabihin ko sa kanya, kumita si Fubaong 20,000 piso sa paghuhukay ng ginseng. Tingnan natin kung ang buhay ninyo sa hinaharap ay magiging maayos pa. Mga kasama, kalma lang. Asawa ko, saan ka ba nahulog? Bakit ang lala? Huwag ka nang magsayang ng oras. Dalian mo, ibigay mo sa akin. Ang perang kapatid mo. Bilisan mo. Kalalabas mo lang, nagsugal ka na naman? Ano bang pinagsasabi mo? Ako'y lalaki. Hindi ko kayang utusan ang asawa ko. Bilisan mo. Pera yan ang kapatid ko na pinaghirapan niya. Sinugal mo lahat. Hindi ba't sabi mo, para sa anak natin ang perang yan? Nasaan ang kutsilyo? Huwag kang magpatumpik-tumpik. Puputulin ko ang daliri mo. Pambayad sa utang. Huwag, kuya. Mag-usap tayo ng maayos. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Kung magpatumpik-tumpik ka pa, mapipilayan ako.
Sabihin mo, nasaan ang pera? Nasa kusina. Nasa kusina. Tara, nasa kusina. Hahanapin ko agad. Nasaan? Bilisan mo. Nahanap ko na. Hindi na kailangang mapilayan. Tapos na ang lahat. Kalagkarin niyo siya. Kuya, mag-usap tayo ng maayos. Ita, ang siguradong pera, nawala lang ng ganoon. Mga kasama, mag-usap tayo ng maayos. Huwag niyo na akong saktan. Huwag na. Hawakan niyo ang kamay niya. Ako, alis ako. Alis ako para magtrabaho at bayaran kayo. Ako. Sukin, tulungan mo ako. Sukin. Alis para magtrabaho at kumita ng pera. Sa tingin ko, gusto mo lang tumakas ulit. Kuya, bakit hindi na lang natin putulin ang paa niya? Para hindi na siya makatakas. Kumuha muna tayo ng interes, ha? Hawakan ng mahigpit. Sandali. Hindi namin tatakasan ang utang na ito. May magagamit diyan. Piliin mo. Ang matitira, kapag ipinanganak na ang bata, magtatrabaho ako para bayaran kayo, okay? Iyan ang lalaking pinili mo. Noon, napinili mo ng maingat. Ngayon, tutulungan ka naming turuan siya ng leksyon. Kumuha muna tayo ng interes. Sukin, nakauwi na ba si Kuya Dahoy? Mayroon akong paraan para kumita ng pera. May mahalaga akong sasabihin sa kanya. Pera. Anong pera? Si Fubao at Aling Wang, nakahukay ng isang basket ng ginseng sa likod ng bundok. Nabenta ng 20,000 piso. Si Tia Sukin ang tunay na tiya ni Fubao. Bakit hindi natin papuntahin si Tia Sukin? Para humingi ng pera kay Fubao. Para sa paggalang sa matatanda, di ba? Tama ka. Mamaya, pagbalik niya, papupuntahin ko siya para humingi. Ang galing, may pera na naman. Nandito ka na pala. Saktong-sakto. Yung ginseng na hinukay ni Fubao sa likod ng bundok, di ba? Nabenta ng 20,000. Puntahan mo siya at humingi kang pera. Para lang ipangsusugal mo ulit? Ano bang pinagsasabi mo, lintik ka? Ha? Hindi na ba ako ang masusunod ngayon? Nagkamali lang ako minsan. Hindi ka na tumitigil. Kuya Dahoy, sa tingin mo ba, sinuswerte ka ni Fubao? Kasi paano nangyari na pagdating niya sa pamilya Peng? Kumita agad sila ng 20,000. Matagal mo rin namang inalagaan si Fubao. Hindi naman siguro masama kung humingi ka ng kaunting interes, di ba? Tama. Inalagaan ko siyang napakaraming taon. Sa tingin mo, libre lang ang pagpapalaki ko sa kanya? Hindi lang dapat ibigay niya sa akin ang 20,000 na yan, kundi dapat bigyan niya akong parte. Kailangan ko rin siyang sabihin kung saan niya hinukay ang ginseng. Kailangan niyang ilabas yan. Tara. Liu Dahoy, huwag na. Bakit ka sumisigaw? Sa wakas, maayos na ang buhay ni Fubao. Huwag na nating pagsamantalahan ang kabutihan niya. Aba, kinakampihan mo pa sila, ano? Lintik ka. Hindi mo na ba alam kung kanino ka? Lintik ka, may karapatan ka bang pagsabihan ako? Palagi mo na lang akong sinasaktan. Kung buhay pa ang kuya ko. Sasabihin ko sa'yo, kung buhay pa ang kuya mo, pati kuya mo sasaktan ko. Alam mo ba yan? Hayaan mo ang kuya mo. Huwag kang magkunwari na patay ka na, alam mo ba yan? Narinig mo ba? Huwag na, may mamamatay na. Sukin. Huwag mo akong takutin. May pinatay. Sukin. Fubao, tingnan mo, may dalang merienda si Lolo yon para sa'yo. Ang tamis nito. Tikman mo. Tulong, may pinatay. Saklolo, may pinapatay siya. Sukin, duguan siya. Napakasama. Dali, samahan mo ako. Ayoko. Kapag nananakit si Liu Dahoy, nakakatakot talaga. Hayop na yan. Kaya niyang saktan ang sarili niyang asawang buntis. Wala akong alam. Tia, Li Dahoy, lintik ka. Hindi mo siya pwedeng kalatkarin ng ganyan. Dali, tulungan niyo akong ihiga siya sa loob, pahiga. Magpakulo rin kayo ng tubig. Dalhin ang gunting dito. Saj, Anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan ang asawa ko. ako ay doktor. Kung hindi natin siya ililigtas, pareho silang mamamatay, siya at ang bata. Perho silang. Mamamatay? Jade Emperor, Guanyin Bodhisattva, tulungan niyo po kami. Sana ay ligtas na ipanganak ang aking anak ngayon. Nanganak na ba ako? Bakit? Bakit walang iyak? Anong nangyari sa anak ko? Ang anak ko, anong nangyari sa anak ko?
Patay na ang sanggol. Ang ina ay nakaranas ng karahasan bago manganak. Bago pa man ipanganak ang bata, pinatay na ito. Mabuti na lang at maayos pa rin ang katawan ng ina. Magkakaroon pa kayo ng anak sa hinaharap. Nagsisinungaling ka. Mga dahilan lang yan. Ang anak ko, kayo ang pumatay sa anak ko. Mga putang ina niyo. Ibinenta niyo ang ginseng. Hindi ba kayo kumita ng 20,000 yuan? Ang buhay ng anak ko ay 20,000 yuan lang ang halaga? Bayaran niyo. Bayaran niyo akong pera. Tasukin, huwag kang malungkot. Kasama mo si Fubao. Fubao. Ako ang may kasalanan sa'yo, Fubao. Sawa na rin ako sa buhay na ito. Palagi mo siyang sinasaktan. Ang hindi pa ipinapanganak na bata ay pinatay mo. Wala na siyang pag-asa sa'yo. Imposible. Dahil sa'yo, ikaw na malas. Ang asawa at anak ko ay pinahamak mo. Dahil sa'yo, Lee Dahoy, wala nang magtatakip ng baho mo. Pag-isipan mo kung paano ka mabubuhay ngayon. Ang masama ay may katapusan. Hindi ako ang may kasalanan sa'yo. Tasukin, kung may sama kang loob, huwag kang lumapit sa akin. Huwag kang lumapit sa akin. Kuya. Ito ang bayad sa gamot naong nakaraan. Lolo yan. Mabait na bata. Kapatid na yon. Hindi mo na kailangang magbigay ng ganoon kalaki. Ang 20,000 na ibinigay mo noong nakaraan. Sapat na yon sa loob ng ilang panahon. Ang 20,000 na yon ay para sa ginseng. Ang 4,000 na ito ay para sa tiyanma. Ang kalidad ng inyong mga halamang gamot ay mas mahusay kaysa sa mga nagbebenta ng gamot sa bayan. Napakaganda talaga. Sulit ang presyo. Nakapagtataka kung wala si Fubao. Bakit wala tayong mahukay? Sa susunod, sasamahan kitang maghukay sa bundok. Ang batang ito, habang tinitingnan ko, lalo siyang kahawig na nawawala kong anak. Sayang. Hindi tugma ang edad. Psych, ang aming munting Fubao. Dahil nandyan si Fubao, palagi tayong nakakakuha ng maraming magagandang bagay. Ikaw ang aming munting bituin swerteng pamilya Peng. Halika. pinahamak niyo ako. Asawa't anak. Masaya pa rin kayo? Anong karapatan niyo? Ang Fubao. Dapat kang magbayad. Lumabas ka't manggolekta ng panggatong. Gagamitin yan ni nanay pagising niya para magluto. Fubao. Iyon. Sumama ka agad kay Tio. Nakita ni Tio ang tatay mo. Talaga po, Tio? Dumalik na si tatay? Naman. Sumama ka agad kay Tio. Kung hindi, alis na si tatay mo. Psych po. Dali, lakad. Fubao. Ang tatay mo? Dumaan sa daang ito papunta doon. Hanapin mo na siya. Naghihintay siya sa dulo ng daan. Beckett po. Hindi kayo sumama sa akin? Sa bahay ni Tio, may niluluto pa sa kalan. Wala na ang tiya mo. Hindi pwedeng masunog ang bahay niya. Kailangan kong bumalik agad para bantayan. Natatakot ako na hindi mo maabutan ang tatay mo, kaya dinala kita agad dito. Sige na, pumunta ka na. Sige, bilisan mo. Kung gayon, bilisan mo nang umuwi. Ang daming tao na dumaan sa daang ito paakyat ng bundok ay kinain ng mga mababangis na hayop. Gusto kong ikaw ay mawala ng parang bula, walang bakas ng buhay o patay. Tingnan natin kung paano ipapaliwanag ng pamilya Peng sa mga taga-baryo. Fubao. Isang oras na ang lumipas. Bakit hindi pa bumabalik si Fubao? Si Fubao ay isang maliit na babae. Baka dinukot siya ng mga kidnapper? Ang Fubao namin ay isang batang may swerte. Hindi siya madudukot ng mga kidnapper. Tama. Baka nami-miss niya si Suking. Kaya pumunta siya doon. Puntahan natin si Liu Dahoy. Tara. Talaga bang nasusunog? Sa bahay ng tiyo ko, nagluluto pa sila sa kalan. Wala na ang tiya mo. Hindi pwedeng masunog ang bahay niya. Kailangan kong bumalik agad at bantayan. Nakita mo ba ang Fubao ko? Ano naman ang pakialam niya kung nawawala ang anak mo? Huwag mo siyang takutin. Umaasa pa ako sa kanya para kumita ng pera, para mabayaran ang utang namin sa sugal. Hindi ko alam kung nasaan ang bata. Nang nasa pangangalaga ko ang bata, walang masamang nangyari sa kanya. Hindi ko alam kung ikaw ba, dahil sa tingin mo ipabigat si Fubao, ang pumatay sa bata. Lee Dahoy, akala mo ba lahat ay katulad mo?
Ikaw na may itim na puso, araw-araw mong sinasamantala ang isang 5 taong gulang na bata. Nandito na ang punong barangay. Liu Dahui. Hindi ba't dinala mo ang bata sa bundok kaninang hapon? Nang umalis ka, hindi mo ba inapat ang apoy sa kalan? Punong barangay, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sa edad mong yan, mali ang nakita mo. Saan mo dinala si Fubao? Alam ko na, ang Fubao namin ay napakabay. Hindi siya kailanman sasama sa hindi niya kilala. Tama na yan. Hindi niyo ba nakita na nasusunog ang bahay ko? Wala akong oras makipagtalo sa inyo. Kailangan ko pang bumalik para magligpit ng gamit. Anong ginagawa mo? Li Dahui, sinasabi ko sa'yo, kung hindi ko makita, kung nasaan si Fubao ngayon, kukunin ko ang buhay mong gayon. Nasaan siya? Sa harap ng bundok. Dinala ko siya sa harap ng bundok. Sa harap ng bundok. Hindi mo ba alam kung gaano karaming tao ang namatay doon? Hindi mo ba alam? Iniwan mo ang isang bata doon. Walang hiya. Tawagin niyo lahat, ang mga kalalakihan sa bahay. Ulungan nating hanapin ang bata. Fubao. Ang tagal na nating naghahanap. Umuulan pa kagabi. May mga mababangis na hayop pa sa bundok. Fubao, hindi na talaga siya mahahanap. Hindi na rin ako nangangahas na magpatuloy. Baka madamay pa tayo ng walang kabuluhan. Ang Fubao namin, malaki ang swerte at mahaba ang buhay. Tiyak na babalik siya. Dito lang kayo magbantay. Papasok ako sa bundok para hanapin siya. Lolo Peng, tingnan mo, hindi ba si Fubao yan? Nanay, lolo, Fubao. Fubao, Si Biyudang Wang, matatag sa buong buhay niya. Ngayon ay umiiyak. Mukhang mahal na mahal niya talaga si Fubao. Fubao, anong nangyari sa'yo? Pinatakot mo si nanay. Fubao, sa susunod, huwag mo nang ulitin yan. Tingnan mo ang nanay mo. Sobrang umiyak. patawad po, lolo. Patawad po, nanay. Sinabi po kasi ni Tio Liu Dahui na nakita niya si Tete. Pero, ang tagal ko pong nilakad ang daan na yun. Pero hindi ko po sa naabutan. Li Dahui, ang sama mo naman, ang lit-lit pa ng bata. Gusto mo bang mapahamak siya? Mabutit nakabalik ka. Lolo, tingnan niyo po ang nakita ko. Ang laki-laking kahon ng ginto. Fubao, paano ka nakabalik? At saan mo naman nakuha yan? Hindi ko rin po alam kung paano ako nakabalik. Kahapon po, umulan ng malakas. Kaya sumilong po ako sa isang kuweba. Doon ko po nakita ang kahon na to. Alagang ang mabuting tao ay pinaggapala. Fubao, ang ginto na yan. Pwede bang tingnan ni Tio? Sariling pulot yan ni Fubao. Sa hinaharap, magiging dote yan ni Fubao. Marami pa siguro sa kuweba na yon. Kung gusto niya, kayo ang kumuha. Halika, Fubao. Umuwi na tayo kay Lolo. Mula ngayon, kasama mo na si Lolo at nanay mo. Walang sinuman ang mang-api sa iyo. Gaano katagal ka nang hindi nakakakain ng karne? Ang sabik mo naman. Kasalanan lahat ni Peng Wu. Ang walang kwentang iyon. Ilang buwan na siyang wala. Sino ba naman ang makakatagal niyan? Kung malaman nilang anak ko ang dinadala mo, gaano kaya sila masasaktan? Sandali, darating ang biyenan ko. Nagpapasalamat talaga ako sa iyo ngayon. Si Leda. Hindi talaga niya tayo matutulungang mahanap si Fubao. Tama. Nanay, pwede ko po bang ibigay ito kay Lolo Kapitan? Naman pwede. Si Fubao mismo ang nakapulot niyan. Kung sino ang gusto mong bigyan, ibigay mo. Lolo Kapitan, mukhang napakamahal po nito. Dalhin niyo na po ito at bumili ng masasarap na pagkain. Huwag na, anak. Tungkulin ko lang ito bilang lolo. Itago mo na lang ito para ipambili ng regalo kay lolo at nanay mo. Kapitan, tanggapin niyo na po. Simula nang dumating si Fubao sa bahay namin, gumaling na ang binting tatay ko. Kumita pa kaming 20,000 yuan. Ngayon, nakapulot na naman si Fubao ng isang kahon ginto. Dalhin mo sa amin sa bahay. Kunin mo na. Ito ay mula sa aming pamilya Peng. Para sa pagpapaunlad ng ating nayon. Sig. Kung gayon, salamat sa inyo sa ngalan ng Anjia Village. Lahat tayo ay pamilya. Hindi mo man lang ako binigyan ng pera. Nakakita ka na nga ng ginto, hindi mo pa sinabi sa akin. Ang yaman ng pamilya ng biyenan mo. Kumuha ka ng pera doon. Tapos, magtanan tayo. Hayaan mo na. Hindi ko nakuha noong nakaraan.
May namatay na nga sa nayon dahil doon. Ngayon, hayaan mo na, hayaan mo na. Baliw ka ba? Nakawin mo yung 20,000 iyon. Tayo, hindi ba tayo makakapunta sa malaking syudad para mamuhay ng marangya? Siege. Fubao. Mula ngayon, ikaw na ang tagapag-ingat ng pera ng pamilya. Fubao. Dapat mong bantayan ng mabuti ang perang ito. Ito ay para sa iyong kinabukasan. Ang daming pera, makakain ba yan lahat? Itatago ko po ng mabuti ang pera. Nanay, huwag po kayong mag-alala. Ang perang ito, ipambibili ko ng masasarap na pagkain para kina lolo at nanay. Alice. Nasaan ang pera? Bakit hindi pa pinagsama-sama? Sa wakas, nahanap ko na. Kaya pala kakaiba ang pinto. Ikaw pala ang pumasok ng nakaw. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Ano ba yan? Anong mali kung kinuha ko ang mga bagay na akin? Sa bahay natin. Nung hinati ang ari-arian, lahat ng may halaga sa'yo na napunta. Ano pa bang natitira sa'yo dito? Isuko mo ang pera at ginto sa akin. Ibigay mo yan. Babala ko sa inyo. Kung subukan ninyong agawin yan, ako, papalaglagin ko ang anak ko sa tiyan ko. Sa ganitong klaseng ina, baka hindi rin niya ako kilalanin sa hinahara. Sige, bahala siya. Kahit papaano, hindi naman apo natin ang bata na yan. Kaya pala nung naghiwalay kayo ng mana, agad kayong kumayag. Alam ninyo na pala noon, na hindi anak ni Peng Wu ang nasa tiyan ko. Hindi anak ni Peng Wu. Tawag sa pulis. Kayo, niloko lang pala ninyo ako. Pakinggan ninyo to. Nagpadala na ako ng tao sa lungsod para tawagan ang pulis. Darating na siya. Ibalik mo sa akin, hindi ako nagnakaw. Ang babaeng yan, kapag nahuli ko siya, pagsasabihan ko siya ng husto. Nagkaroon pa ng ibang lalaki sa likod ni Peng Wu. Halika, halika. Hayaan mo na siya. Sapat na si Fubao para sa atin. Lolo, huwag kang magalit, alagaan ka ni Fubao. Mabuti, mabuti, mabuti. Mula ngayon, sa pamilya Peng, wala nang Zaoping. Kuya Dahui, bakit ka nandito? Nandito ako para humanap ng bibili kay An Fubao. Mangunguha kayo ng bata. Ang babaeng yan, si An Fubao. Dahil sa kanya, namatay ang asawa't anak ko. Wala na rin akong pamilya. Ngayon sa nayon, kinamumuhian ako ng lahat. Hahayaan ko ba siyang maging masaya? Sige na, pakinggan niyo ako. Sa oras na iyon, sa nayon tayo. Kaya, iyon ang desisyon. Uwi na ako. Sed. Fubao. Halika, halika. Tita, hindi. Ngayon, titas ho na siya. Anong ginagawa niyo? Zaoping. Bilisan mo, sabihin mo sa kanila na ibaba si Fubao. Tulong, may tao ba diyan? May nangunguha ng bata. Ang dami mong satsat, matandang hukluban. Fubao. May namumuha ng bata. Hulihin ang mga kidnapper. Tigilan niyo yan. Huwag niyong dalhin si Fubao. Makikipaglaban ka pa sa akin. Kuya, ang talino mo kalaga. Kapag naibenta natin si Fubao, yayaman na tayo. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Tama na yan. Nagbebenta ba tayo ng hayop dito? 50. 50, alam mo ba kung gaano kahirap dalhin ang batang yan dito? Ang hirap. Kailangan ko pa itong hatiin kay Liu Dahui. Dagdag ka naman ng kaunti. Sa edad na yan at babae pa. Walang gustong umampon sa kanya. At tanda na niya ang lahat. Kung ibenta sa bahay aliwan, hindi pa alam kung gaano katagal alagaan. 50 kung 50. Sa'yo na lahat, ayoko na. Nakita ko ang mga batang pulubi sa syudad. Hindi ba't halos kasing edad niya? Putulin ang tenga ng maliit na demonyong yan. Dukitin ang mga mata niya. Ipadala siya sa syudad para mamalimos. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Sige, ganoon na nga. Sa susunod, kung may maganda pa akong paninda, ibebenta ko ulit sa'yo. Tara na.
Aling, huwag niyo po akong ibenta please. Natatakot po ako, baka pagbalik ni Lolo. Hindi niya ako makita. Mag-alala po siya. Ang gusto ko lang ay si Pilay na Peng. At ang buong pamilya niya ay maghirap. May pera sila para alagaan ka. Ikaw na maliit na bastarda. Pero wala silang pera para alagaan ang anak ko. Gusto ko lang silang mag-alala. Kahit mamatay sila sa pag-aalala, hindi ka nila mahahanap. Mahahanap po ako ni Lolo. Sa oras na iyon, nakahiga ka sa lupa na putol ang braso at binti. Tingnan natin kung makikilala ka pa nila. Kahit pa makilala ka nila, tingnan natin kung gusto ka pa nila. Tiyo, pekisa po. Huwag niyo po akong ibenta. Natatakot po si Fubao na ibenta. Ah, Sija. Kung gagapang ka para magmakaawa sa akin, uwiin kita. Fubao, maging mabait ka. Sumama ka kay Tio sa syudad para kumain ng masasarap at magpakasasa, ha? Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Fubao, ang tatay mo may karangalan ng first class merit. Bumalik para sunduin ka. Sa pagkakataong ito, isasama na kita sa tabi ko para magkaroon ng magandang buhay. Para na, bilisan natin. Naghihintay pa akong maging artista sa syudad. Saan ka pupunta? Ang ganitong bagay, kapag mas maraming nakakaalam, mas malaki ang panganib. Kaya huwag ka nang umalis. Nakahanap ako ng magandang lugar para sa iyo. Maraming lalaki doon. Alagaan ka nila ng mabuti. Gusto pa ring tumakas. Lintik ka. Ako na ang bahala. Tutulungan kitang makatipid sa pampalaglag. Say, Pesteng baba. Dahil sa iyo kaya ko sinasaktan ang asawa ko. Pesteng babae, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Alam mo ba? Hahanapin ko si Fubao. Lolo, sa kalagayan mo, saan ka pa makakahanap? Saan ka pa makakahanap? Hayaan na lang ang kapitan ang maghanap ng tutulong. Tatay, Tiyo yun. Anong nangyari sa iyo? Bilisan ninyo, hanapin ninyo ang kapitan para iligtas si Fubao. Dinukot siya ng mga kidnapper. Lolo Peng, bakit kayo nandito? Anong nangyari? Nasaan si Fubao? Dayong. Nagkasala ako sa iyo. Kinuha si Fubao ng mga kidnapper. Ano? Hahanapin ko si Fubao ngayon din. Sasama ko. Tatay. Kami na lang ang pupunta. Magpahinga ka na lang dito. Tin, pakibantayan po ang tatay ko. Kapatid, hayaan mo na silang pumunta. Umuwi muna tayo. Gamutin natin ang sugat mo. Huwag na tayong maging pabigat sa mga bata. Fubao. Tulong! Ang daming dugo ni Aling Shu. Tulungan niyo po si Aling Shu. kuya, mukhang hindi na ito magtatagal. Kung mamatay ito, mapapahamak tayo. Dali, hanap tayong lugar para ilibing siya. Fubao, Ay. Tatay, ingat sa likod. Fubao, Tatay, alam kong ayos ka lang. Sa wakas, nakabalik ka na. Fubao, huwag kang matakot. Bumalik na si tatay. Hindi na alis si tatay. Maraming salamat to sa inyong pag-aalaga sa aking anak. Kung wala kayo, baka hindi na ako naabutan ni Fubao. Ako, si Andayong, ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Andayong, hindi mo kailangang magpasalamat. Mahal namin si Fubao. Dahil si Fubao ay masunurin at mabait. Bukod pa rito, ipinagtanggol mo ang ating bansa. Kung ang iyong anak ay maghihirap, hindi yon tama. Hindi ko talaga inakala na pagkatapos akong iligtas ni mahusay na manggagamot na yon, ay may malalim pa pala siyang koneksyon kay Fubao. Manggagamot, pambansang mahusay na manggagamot. Kaya pala, paano niya nagawang gamutin? Ang sakit sa binti ni tatay sa ilang sandali lang, nabalitaan ko raw. Si Lida ay tumakbo sa bundok sa harap at kinain mababangis na hayop. Ang balat na lang ang natira. Wala na ang mga lamang loob. Masama ang ganti sa masama. Fubao, ito ang maliit na pilak na kandado ng iyong nanay. Sa tuwing naalala ni tatay ang iyong nanay, palagi kong tinitingnan. Ngayon, hindi na alis si tatay. Isusuot ni tatay sa iyo ang pilak na kandado na ito. Ay, Dayong. Maaari ko bang tingnan ang kandado na ito? Ito ay ang pilak na kandado ng aking anak. Sabi mo ito ay sa nanay ni Fubao. Sa aking yumaong asawa, siya ay pinulot mula sa tabi ng kalsada noong bata pa siya. Nang siya ay pulutin, ito ang pilak na kandado na suot niya sa lig. Ito ang pilak na kandado ng aking ina. Kung gayon, si Lolo yon ay ang aking lolo sa ina. Ay, naku. Kaya pala sa tuwing nakikita mo si Fubao, napakamahal mo sa kanya.
Siya pala ang iyong tunay na apo sa labas. Anak ko. Sa huli, hindi kita nakita. Pero biti na lang. Gayon ang manugang kong si Dayong, at ang apo kong si Fubao, ay bumalik na sa akin. Tigin. Huwag ka nang umiyak. Mula ngayon, hindi ka na mag-isang matanda. Tama ba? Ang mga ito ay ang perang kinita ni Fubao. Iningatan ko ito para sa kanya. Inisip ko na para sa kanya, sa pag-aral niya, at sa pagpapakasal niya. Ngayon, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang lahat. Mula ngayon, si Fubao ay sasama na sa iyo. Nanay, Fubo, ayaw kang iwan. Fubao, ang tatay mo ay isang bayani sa digmaan. Mas mabuti kung sasama ka sa tatay mo at lolo mo, kaysa sa amin. Mas kaunti ang paghihirap mo. Ayaw iwan ni Fubao si nanay at lolo. Ang kabutihan ninyo kay Fubao ay nasa puso niya. Ayaw kayong iwan ni Fubao. Lolo Peng, wala rin akong katay at nanay. Kung hindi po kayo magreklamo, tanggapin niyo po ako bilang inyong ampon. Habang buhay ko po kayong igagalang at alagaan. Hindi dapat. Magandang ideya yan, matandang kapatid. Mula ngayon, mamumuhay tayong lahat bilang isang pamilya. Maaring manatili si Fubao sa iyo. At magkakaroon ka ng isa pang panganay na anak. Yehey! Sa wakas, si Fubao ay makakasama na. Sina tatay at nanay, lolo at lolo, para mamuhay ng magkasama. Naway lalo pang umunlad ang ating buhay. Cheers! Cheers!